Okay, so for today's topic, we are going to talk about simplifying rational algebraic expression. Okay, so tapos na tayo about rational algebraic expression, kung paano mga identify, kung ano yung mga example ng rational algebraic expression, nag-evaluate ng value, and then hinanap ang excluded value or yung restricted value para sa ating variable. Okay, ngayon naman, ang pag-aaralan natin simplifying rational algebraic expression. Okay? Or rational expression. Okay? A rational expression is the quotient of two polynomials. Okay? Like for example, we have 2 over n, 2n over n minus 2. Okay? N, x squared plus 3x minus 10 over 3x plus 2. Okay? So yan ay isang example po ng rational expression. Okay? A rational expression is in the simplest form when the numerator and denominator have no common factors other than 1. Okay, so masasabi lang natin na yung ating rational expression is naka-simplest form if and only if ang numerator natin at denominator ay naka-simplest form na kung saan wala ng common factors other than 1. Okay? Like for example, 9 over 15. 9 over 15 is a rational number because this is a ratio of two integers 9 and 15. Okay, since 9 and 15, pwede natin yung isimplify. In other words, ang pagsisimplify po is kinakailangan nating humanap ng isang number na divisible sa ating numerator and denominator. But here in rational algebraic expression, fina-factor po natin yung ating rational number. Like for example, the 9 and 15. Okay? So, ang factor po ni 9 ay 3 times 3 at ang factor naman ni 15 ay 3 times 5. Since meron silang the same factor, therefore, pwede na natin yang i-cancel out. Kasi kapag i-divide naman natin yan, that is equals to 1. Okay? So, yung natitira na lang, yan yung magiging sagot natin. That is 3 over 5. So, ayan yung answer natin. Okay? How to get a rational expression in simplest form. Okay, so paano ba kunin yung simplest form ng ating rational expression? Okay, so we have this step. Factor the numerator completely. Factor out a common factor, difference of 2 square, bottoms up. Okay, factor the denominator completely. Factor out a common factor, difference of 2 square, bottoms up. And then next, cancel out any common factors not addends. Okay? Okay, so in simplifying rational algebraic expression, kinakailangan dapat na alam na natin kung paano ba mag-factor, paano ba mag-factor ng difference of 2 square, paano mag-factor ng perfect square trinomial. Kasi sa simplifying rational algebraic expression, maaaring yung difference of 2 square, perfect square trinomial, o kaya quadratic trinomial, yung mga expression natin sa ating rational expression. Okay, maaaring ganun yung mga nasa numerator natin or denominator. Kaya, dapat may idea tayo kung paano nga ba mag-factor, kumuha ng difference of 2 square, paano mag-factor ng difference of 2 square, paano mag-factor ng perfect square trinomial, factoring quadratic trinomial. Okay, kasi lahat ng yun ay applicable dito, maaaring lalabas siya sa ating simplifying rational expression. Okay? So, difference between a factor and an addend. A factor is in between a multiplication sign and an addend is between an addition or subtraction sign. Okay? So, like for example, x plus 3 over x minus 9. And we have 3x plus 9 over 6x plus 3. Okay? So, let's have example number 1. Okay, so paano ba mag-simplify? Okay, so we have example here, 5x minus 10. Okay? Over 5x. If you're going to observe our given expression, kung papansinin mo, hindi natin totally agad na ika-cancel si 5x at 5x kahit pareho sila. Okay? Bakit? Kasi kasama niya yung minus 10. Ibig sabihin yan, hindi yan pwedeng i-cancel ng ganun-ganun na lang. Okay? Kung papansinin mo, yung numerator natin ay hindi naka-simplest form. At meron siyang common factor. Okay? So, kinakailangan natin yung i-factor. At ang factor ng 5x minus 10, the answer is 5 quantity x minus 2 over 5x. Okay? So, paano nakuha to? That is finding or factoring the greatest common factor. Okay?
So, kapag gagamitin mo yung distributive property, ang lalabas na sagot ay 5x minus 10. Okay? Since na simplest form na natin, pwede na natin ngayon i-cancel out si 5 kasi pareho naman sila. Okay? Pero take note na si x ay hindi natin pwedeng i-cancel. Bakit? Kasi kasama niya ay isang constant number o isang additive constant. Yun ay minus 2. Kaya hindi natin sila pwedeng i-cancel out. Okay? So, ang may iwan na lang dyan ay quantity x minus 2 over x. Okay? Or x minus 2 over x. Yan na yung final answer natin. X minus 2 over x. Okay? Next example, y square plus 3y plus 2 over y square minus 1. Okay? If you're going to take a look, if you're going to observe our numerator and the denominator, our numerator here is a perfect square trinomial. And our denominator is the difference of two square. Okay? So kapag perfect square trinomial at difference of two square, pwede natin yung i-factor. At ang kanilang factor ay quantity y plus 1 times quantity y plus 2 over quantity y plus 1 times quantity y minus 1. Okay? So, ito pong factor na to ay difference of two square. At ito naman po ay factor ng perfect square trinomial. Since meron silang parehong factor, so pwede na natin yung i-cancel out. Kasi ang magiging result naman yan ay always equals to 1. Okay? Once na nag-cancel out kayo ng the same na factor or kahit anong factor yan, always equals to 1. Okay? So, ang matitira na lang ay si y plus 2 over y minus 1. Okay? So, next, simplify 12y plus 24 over 48y. Okay? If you're going to observe again, our given expression, hindi pa po siya naka-simplest form. Okay? So, ang simplest form po niyan, since 12 is divisible by 24, so pwede natin niyang i-factor out. Okay? At ang factor niyan ay 12 times quantity y plus 2. Kasi po, finding the greatest common factor or finding the greatest common monomial factor. Okay? Kapag i-distributive property mo ito, ang lalabas na sagot ay 12y plus 24. Okay? And then yung 48 natin, marami namang factor si 48. Pwedeng 16 times 3. Pwedeng 24 times 2. Pwedeng 12 times 4. Pwedeng 8 times 6. Pero ang tanong, kapag ifa-factor ba natin, is the same po ba ng factor dito? Kapag gagamitin natin si 16 times 3, the same po ba sila ng factor na 12? Diba? Hindi. Kaya dapat, pag fina-factor po natin, is meron dapat siyang kapareho sa ating numerator or sa ating denominator. Dito, ang factor ni 48 na the same sa ating numerator ay yung 12. Kaya ang factor ni 48 ay 12 times 4y. Okay, since they are the same 12, so pwede na natin yang i-cancel out. At matitira na lang dyan ay y plus 2 over 4y. Okay? Next example tayo. 2x squared plus x over 3x squared plus 2x. Okay? So, kung obserbahan ninyo ang ating next example ay hindi po siya perfect square trinomial, hindi rin po difference of two square. Kahit po meron siyang exponent na 2. Okay? So, ang pinaka-common na gagawin dyan is kinakailangan nating i-factor. Kasi meron silang common factor at yun ay x. Okay? Ayan, x, quantity x times quantity 2x plus 1. Yan yung common factor ng ating numerator. And then yung common factor naman ng ating denominator ay quantity x times quantity 3x plus 2. Okay? If you're going to use the distributive property of equality, ang lalabas na sagot dyan ay yung original na rational expression natin. Okay? The same po sila. Yan po yung lalabas na sagot kapag i-apply natin si distributive property. Okay? Since they are the same variable x, so pwede natin yung i-cancel out kasi ang result niyan ay equals to 1. Okay? At ang matitira na lang ay si 2x plus 1 over 2x, again, 2x plus 1 over 3x plus 2. Okay? So, yan yung ating final answer. Okay?
Next, for our next example, we have a squared minus 9 over a squared plus 2a minus 15. Okay, if you're going to observe our given rational expression, yung numerator po natin, siya po ay isang perfect square trinomial. Kasi si a square ay isang perfect square at si 9 ay isang perfect square perfect square number. Okay? And then, yung operation ay minus. Therefore, yan ay difference of 2 square. Okay? At ang denominator natin ay isang perfect square trinomial kasi meron tayong tatlong term. At ang first term natin ay isang perfect square. And then yung meron tayong linear term at meron tayong constant term. So, pwede natin yang i-factor. At ang result niyan, kapag i-factor natin ay quantity a plus 3 times quantity a minus 3. Kasi yan po ay difference of 2 square. At ang ating denominator is factoring quadratic trinomial or perfect square trinomial. Okay, so we have quantity a plus 3, quantity a plus 5 times quantity a minus 3. Okay? So, Since meron silang pareho na factor and that is a minus 3, therefore, pwede na natin yang i-cancel out. At ang matitira na lang sa atin para sa ating final answer ay a plus 3 over a plus 5. Okay? So, for our last example, so simplify x minus 4 over 4 minus x. Kung papansin ninyo, yung numerator natin at denominator, nagkaiba ng position yung ating given. Okay? Instead of x minus 4 para sa ating denominator, para pareho sana sila, dito, meron tayong 4 minus x. Okay? So, ang gagawin natin dyan, kapag meron kayong expression na ganito, nagkapalitan yung mga given na na rational expression, ang gagawin lang natin is kinakailangang i-factor natin yung denominator. At ang common factor niyan, para magawa nating x minus 4 yung ating denominator, magfa-factor lang tayo ng negative 1. Okay? That is automatic na magiging x minus 4 na yung ating denominator. Pero meron tayong factor na negative 1. Okay? Again, ulitin ko. Kapag meron kayong rational expression na x minus 4 over 4 minus x, kung papansin ninyo, magkaiba kasi ng or nagkapalitan sila ng position. Okay? Instead na x ano yung mauna, pero dito nauna ay 4. Okay? Since nagkapalitan sila ng position, ang pagfa-factor nito, para maging the same sila na x minus 4, palaging negative 1 ang kanilang factor. Okay? Palaging negative 1 para ma-arrange mo na x minus 4 ang denominator. Okay? So, since dito, they are the same na x minus 4, pareho na sila na x minus 4, pwede na natin yang i-cancel out. At ang magiging sagot natin dyan ay negative 1. Okay, paano ba naging negative 1? Take note na kapag nagka-cancel out po tayo, always equals to 1 ang outcome. Kaya hindi na po natin sinasama. Although dito, meron kasi tayong negative 1. Okay? Kaya nilagay natin yung negative 1 kasi meron pa tayong negative 1 sa baba. Okay? So, 1 divided by negative 1, the answer is negative 1. Okay? So, for your activity, I want you to answer this following. Simplify its rational expression. Okay? Para matest ang inyong kakayahan, pwede nyo siyang isolve and then itype nyo na lang sa ating comment box. Okay? So, I hope that you learn today about simplifying rational algebraic expression. About naman sa factoring or finding the greatest common factor, difference of 2 square, factoring perfect square trinomial, factoring quadratic trinomial, ipopost ko na lang sa description box para pwede nyo siyang panoorin para ma-master na rin ninyo. Okay? So, thanks for watching. Have a good day.